ang mga tao dito sa mundo no ay parang isang lupa no na natutuyo na at uhaw na talaga sa ulan no. Dahil nga sa kagustuhan ng isang tao no na maabot ang ating Panginoon is lahat ginagawa ng isang tao to praise God no, to please the Lord no. Kung ano yung mga ginagawa no na upang ang Diyos ay purihin, paglingkuran no, ginagawa na nilang lahat no para ang Diyos ay purihin no. So ang tao naman dito sa mundong ito is para talagang isang lupa no, na natutuyo na uhaw sa ulan. Ang Diyos naman, ang salita ng Panginoon ay parang isang ulan no na binubuhos sa mundo no, sa sangkatauhan, pero hindi lahat talaga is nababasa o nadidiligan sa mga ganitong bagay. Mayroon pa rin mga lugar pa rin or maraming mga lugar pa rin no, na hindi na abutan ng ulan no. Sa ganun din sa mga tao, kasi ang sinasabi ng ating Panginoon is mapalad ang isang tao na inanyayahan sa kasal ng kordero. Mapalad ang isang tao no. So ang sinabi din nito sa kasulatan, sabi ng ating Panginoon no, na many are called but few are chosen no. Many are called but few are chosen. Tingnan mo ngayon no, sa nangyayari dito sa mundong ito. Tingnan mo, alam ng mga taong ito no, ito mga pastor or mga kahit sino no, na mga leader, church leader no, na minsan nagdidebate sila patungkol sa salita ng Panginoon. Alam nila ang katotohanan na sinasabi dito no, na hindi tayo or pinagbawalan tayo or hindi dapat tayo makipagdebate patungkol sa salita ng Panginoon no, kasi iisa lang yung pinaglingkuran natin. Alam nyo ba kung bakit nagdidebate itong mga ganitong klaseng tao? Nagdidebate itong ganitong klaseng tao kasi ang pinaglalaban nila is kanilang paniniwala sa kanilang mga relihiyon no. Halimbawa itong relihiyon na to at isang relihiyon na to nag-aawayan para kung sino talaga sa kanila yung tama o sino talaga sa kanila yung mali o sino sa kanila yung maliligtas o hindi. So itong mga tao na ito is hindi talaga alam kung ano yung katotohanan na sinasabi dito sa ating kasulatan. Nagsasabi sila kami yung tama, nagsasabi din naman yung hindi kami yung tama. Ang katotohanan naman talaga ay wala naman talagang tama sa kanila. Kasi ang salita ng Panginoon, sabi ng ating Panginoon Jesucristo no, na ang iyong salita ay katotohanan. So ang salita ng Panginoon ay katotohanan, pero itong mga taong ito is nagsasabi na sila raw yung katotohanan. Sila yung nagsasabi ng katotohanan, ganito, ganyan. Pero hindi nila alam na ang salita ng Panginoon, kahit ano pa yung mga sinasabi nila or ano pa yung mga kanilang mga paniniwala, ang salita pa rin ng Panginoon na nakasulat ito sa Biblia ay siyang masusunod. No, sa masyadong binulag ito ng mga tao, itong mga taong ito, binulag talaga ito ni Satanas upang makipag-away. Itong mga tao na nagdedebate, wala itong pagkakaiba sa mga tao no, ng mga sabungiro or mga manok no, na pinagsasabong doon sa mga sabungan no. Ganyan no. Walang iba diyan no, yung pinakaano dito si Satanas no. Pinagsasabong talaga sila ng Satanas para hindi no? kasi alam itong mga taong ito yung walang pagkakaiba sa mga Parisiyo noong unang panahon na sinasabi ng ating Panginoon, di ba? Nung sinasaway ng ating Panginoong Jesucristo yung mga Parisiyo dahil nga sa pagiging hypocrisy nila, ito rin yung ginagawa nila no. Ito yung mga taong ito is Parisiyo, to modern Pharisee no, even mga pastor modern Pharisee yan, kasi yung mga ugali nila at ginagawa nila ngayon, ginagawa yan ng mga Parisiyo noon. Yun yung mga ginagawa ng mga Parisiyo noon, hypocrisy. Kaya ang sabi ng ating Panginoon doon sa kanyang mga apostoles, hindi lamang sa mga apostoles kundi sa lahat ng mga taong sumusunod sa kanya, naniniwala sa kanya, nananalig sa kanya at sumasampalataya sa kanya. Ang sabi ng ating Panginoon, umiwas kayo or mag-ingat kayo sa mga pampaalsa ng mga Parisiyo, which is hypocrisy. Ito talaga, itong klaseng mga ginagawa na hypocrisy no. Pag-ingat kayo kasi ito yung mga bagay no, na patibong ni Satanas. Lagi nyo tatanda no, lagi nyo ito isipin nyo ha. Pag may mga tao na mga magdidebate ito, maraming mga tao as siyang makikinig at manunood at tumatangkilik. Kung sino yung mananalo sa debate sa kanila, doon sila susunod. Itong mga taong ito is walang pagkakaiba sa yung isang tao no, na inaanod sa baha. Kung saan yung malakas na alon, maagos, doon siya napapadpad. Itong taong ito na naniniwala sa mga ganon na sumusunod lamang kung sino mananalo sa kanila sa debate, walang pagkakaiba talaga sa isang tao talaga na mangmang no, na hindi alam kung ano yung katotohanan no, sumusunod lamang siya kung sino yung nananalo sa awayan no. Huwag kayong magiging bulag sa katotohanan kasi binigay na sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ang salita ng Diyos. Ito yung dapat nating susundin, walang iba na binigay sa atin dito sa ating Panginoong Jesucristo. Ang salita ng Panginoon no, na dapat nating sundin. Kasi ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang siyang nagmamahal sa akin ay makikinig at susunod sa aking salita no. Kung sinusunod mo sa ating, kung minamahal mo ang ating Panginoon at sinusunod mo siya,
ay susundin mo yung salita niya, yung mga utos niya, kautosan ng ating Diyos, kautosan ng ating Panginoong Kristo. Pero tingnan mo yung mga taong ito, kanino sila sumusunod? Sa mga pastor, sa mga church leader, sa mga pari, no? Hindi sila sa salita ng Panginoon. May mga sinasabi yung mga leader nila na sukwahe, or kumbaga sukwahe sa nakasulat dito, or hindi naman talaga, kumbaga pagkakaiba or opposite, or wala sa nakasulat sa Biblia. Yun yung pinaniwalaan at sinusunod ng bawat tao, no? So sabihin ko sa inyo, no, na ang mga bagay, no, na pinaniwalaan ng isang tao na hindi naman talaga nakasulat dito sa Biblia, huwag kayong tumatanggap niya. Kasi maraming mga tao niya na iniiba at binabago yung salita ng Panginoon. May dinadagdag, may iba din, no, na yung sarili nila is para bang nagpaka-Kristo sila, nagpapakahisto sila sa kanilang sarili. Sa bagay, hindi naman ito may pagkaila, kasi ang sabi ng ating Panginoon si Kristo, in the last days, no, na maraming false prophet will come, no, maraming mga bulaang propeta siya maglipana, at dahil dyan is lalamig yung pag-ibig ng tao sa Diyos. At saka marami din, no, na mga bulaang misayas, no, mga piki na mga misiya, no, nagsilabasan. Sino yung mga piki na mga misiya? Ito yung mga leader, ito yung mga church leader na minsan, no, sa tingin nila sa kanilang sarili is para bang dahil nga sa galing nila magsalita o ganito, hindi nila alam na biyaya na natanggap nila is biyaya ng Espiritu Santo na ibinigay sa kanila. Pero tumatanggap sila ng mga papuri at parangal galing sa mga tao, na para bang sila na yung dapat parangalan ng mga tao instead ng ating Panginoong Kristo. Walang tao na siya magliligtas sa isang tao kundi ang ating Panginoong Kristo lamang. Kasi ang sabi ng ating Panginoong Kristo, I am the only way to the Father. No one comes to the Father except through me. No, I am the way, the life, the truth, the bread of life, the light of the world, the life and the resurrection, the door, etc. Siya lamang at wala nang iba. No. Pero tignan mo, marami pa rin, no, millions of people, no, na sumusunod sa mga aral, hindi ko sinasabi, no, ng mga masama yung mga pastor. Kasi yung mga pastor is itinalaga na yung Panginoon para sa mga karniro ng Diyos, no, na siyang mangaral sa katotohanan, mangaral sa salita ng ating Panginoon sa katotohanan, no, sa ano yung mali at saka tama, ano yung masama at saka hindi, no. So ito yung dapat ginagawa. Pero maraming mga pastor din, no, na nagsasabi, no, na patungkol sa mga salita ng Panginoon na hindi naman talaga nakasulat dito sa Biblia. Sinasabi nila ito yung salita ng Panginoon, pero kung babasihan mo or kikilatasin mo dito sa salita ng ating Panginoon ay hindi or wala or iba sa kahulugan sa sinasabi nila. So ito yung mga bagay, no, na siyang magpapaligaw sa bawat tao. Kaya buksan niyo po yung isipan niyo at puso niyo. Humingi tayo ng spiritual blessing sa ating Panginoon or grace, no, na siyang magmumulat sa ating isipan at puso, no, na intindihin ang kasulatan, intindihin ang salita ng ating Panginoon, at bibigyan tayo ng malambot na puso, no, na siyang susunod sa kalooban sa ating Panginoon, at hindi basta-basta sana tayo sasabay tayo sa agos na para ba tayo mga bata ba, no, na hindi pa talaga no, na siyang pwede o karapat-dapat na kumain sa mga matitigas na mga pagkain, kundi sa mga gatas pa rin. No, sa kailangan, no, is mag-grow up tayo or lalaki tayo doon sa paniniwala natin sa ating Panginoong Kristo. Hindi lamang sa nakikinig tayo diyan, kundi ikumpara natin yung sinasabi nila sa nakasulat sa Biblia upang hindi tayo malilinlang. Kasi ito yung mga dito sinasabi ng ating Apostol Pablo, di ba, no, na kailangan yung kalasag, no, yung kalasag or armor of God, no, kailangan isuot natin upang kung ano man yung ibinabato sa atin kung ano man yung ibinabato sa atin ng ating kaaway na si Satanas, ay hindi tayo basta-basta malilinlang. Kasi Satanas, ginagamit din ni Satanas yung mga tao nasa sa simbahan, mga Kristiyano, mga church leader o sino pa man, no, upang ang isang tao ay iligaw or lilaningin or iligaw. So ganun lang, no, hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless you.